Kasi nga, nakakalugmok nakakagalit itong taong ito, no? Itong Marcos na ito. Na even I don't even like to hear his voice, it's just there's something about it that really repulses me talaga. Talagang it's so repulsive. Kasi puro kasinungalingan, puro kabobohan. 'Di ba? Tsaka talagang talagang I see him as evil eh. Talagang evil tong taong ito. Talagang walang lumabas na like right now, he's wasting so much time. Nagpapapogi for what? May naniniwala pa ba sa'yo? Sa kakapapogi mo na yan, mukha ka ng kalansay. Tapos bagsak naman yung trust rating mo. Ang ibig sabihin nun, ang gusto ng tao magsilbi ka, gago. 'Di ba? Huwag ka magpapapogi dyan kasi hindi ka na pogi, mukha ka ng kalansay, sinungaling ka na. Adik, wala nang respeto ang tao sa'yo, dinuduraan ka na ng tao kapag ka ang trust rating mo ay -9. Alright, alam ko po mga ka-reaction, excited na kayo sa ating opening prayer at inihintay ng karamihan ng ating opening prayer sa ating channel. Pero bago po yan, ito, pakinggan muna natin ito. Talagang wala po silang makitang katibayan, wala pong ebidensya at walang matibay na kasalanan o kaso si VP Sara para siya ay ma-impeach. Pakinggan po ninyo si Swansing. Marami na pong bumabaligtad ngayon dito sa Kongreso at marami po ang nagsasabi na baka hindi na po sila makakuha ng sapat na boto para maitawid sa Senado. Ito po. Madam Chair, Kilala po natin si Swansing nung nakaraang impeachment trial ay talagang anti-Sara po ito. Para ngayon nag-iba na po yung tono. Madam Chair, are there documentary evidence attached to the complaint No, regarding this allegation of bribery? Yeah, Madam Chair, we have already said that there are a lot of documentary evidence here. Time holding. And are these documentary evidence certified through copies? Nako? There are acknowledgement receipts, as I've said a while ago, Madam Chair, and I believe that Congressman Suwan can come over and be able to see all of the documentary evidence that we have. Napakarami kasi, no? It would take time for us to be able to. I believe that the standard of sufficiency in substance exists for a reason. It is not to make things easy. It is not to make things hard. It is to make things honest. That is all, Madam Chair. Alright, ito na po mga karyaso ng ating opening prayer. Naku po, talagang wala po silang maipakitang substance. Ang kanilang presidente ay substance yun. Alright, opening prayer na Tornito Pasio. Yo! Maaari ko bang pakiusapan lahat na tumayo at samahan po ako sa panalangin na ito. Maiksi lamang po ito. Ito ay Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kapag nakikipagkaibigan ako sa kanila ay kinakalaban pa rin nila ako. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang ginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinilik nila'y galit. Maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya, sabi nila, at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. O Ama, mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan. Ulitin po natin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Nakasulat po yan sa Biblia, hindi po aking mga salita yan. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan.
kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Huwag sanang maawa sa kanya at sa naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay na sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na silang makalimutan sa mundo. Amen. Yan po ay mga salita ng Diyos, hindi ko po salita yan. Salmo ba yan? Oo. Salmo 109. Oo. Ulitin natin yung isang parte. Mamatay na siya agad! Mamatay na! At ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Maraming salamat po. Walang yaka, Atty. Topacio. Mamatay na sana siya. Mga karelasyon, ito, panalangin to ni Atty. Topacio, ha. Bongbong Marcos, para sa iyo. Alright, reaction, TVPS, nagbabalik, reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayon, ha. Mga pag-uusapan po natin ngayon, katulad po ni Bongbong Marcos, wala na po talagang amor ang taong bayan sa kanya. Halimbawa lang ito, mga karelasyon, at ipapalabas din natin, mga karelasyon, ang mga tao sa Baghdad, ang mga tao sa Middle East. Alam po ninyo yung paglipad ng mga drone, mga missile, gano'n, normal lang sa kanila. Ipapakita ko po sa inyo, na nagkakapi sila, sumasabog dito, sumasabog doon. Wala na nagpapanik. Ito po, mga karelasyon. Si Bongbong Marcos yan, wala na, hindi na pinagkakaguluhan, at pag nakikita siya ng mga tao, nandidiri sila sa animal. Ayan o, mga karelasyon. Ayan o, wala na. Wala nang amor. Ayan o, mga tao. Wala man sumisigaw na, baby, wala na. Baby, wala na. Kasi Bongbong, bulok ka na, magnanakaw. Kaw. Bongbong Marcos, magnanakaw. Bongbong Marcos, magnanakaw. Bongbong Marcos, magnanakaw. Magnanakaw ang animal. Totoo ba ito na magbibenta na naman ng mga assets ang pamahalaan? Nagbenta na ng gold. Wala na pong gagawin itong si Bongbong Marcos kundi magbenta tapos ang bibili. Sila rin naman kasi sila ang may mga malay-maleta, di ba? O ibabalik nila yung pera dahil wala ng value, kukunin nila ngayon yung property. Di ba? Ganun lang yun. Katarantado talaga sila, hindi sila titigil magnakaw ng mga animal. Bongbong Marcos, magnanakaw. Bongbong Marcos, magnanakaw. Bongbong Marcos, magnanakaw. Magnanakaw ang animal. Totoo ba ito na magbibenta na naman ng mga assets ang pamahalaan? Nagbenta na ng gold. Ngayon, ang ibebenta daw yung FTI at yung atrium sa Makati at marami pang ibang asset ng pamahalaan. Obo, ang tindi mo, sir. Nagbenta ka ng gold. Naibenta na yung airport. Anong sunod? MRT at saka LRT? Wow! The Philippines is for sale under the Marcos administration. BBM. BBM. Extend. Kingin ang buhay ito. Ito ang masakit. Kung ang gamiting pambili, katulad ng pagbili ng gold allegedly, na yung pera din ng taong bayan ang ginamit. Paano kung ang gamitin din pagbili nitong mga assets na ito ay yung pera na galing sa maleta? Di nagkaletse-letse na. Di ba? Sana naman huwag. Sana naman hindi. Dahil pag ganyan, hindi lang tayo gisado sa sarili natin mantika, kung hindi, tinarantado na talaga ng todo ang mga Pilipino at pinagmumukha pa tayong tanga sa mga propagandista nilang nagsasabi na tama sila. O paano? Ha?
Sayang ang bayo! Yun po ang sinasabi natin mga ka-reaction na akala natin titigil sila dahil nagkaroon ng bulgaran sa flood control. Hindi sila titigil. Kasi nga itong si Bongbong Marcos mga ka-reaction, nagiganti yan. Magiganti at magiganti yan sa nangyari sa kanya noong 1986. At gusto pa nila siyang i-extend na gawing Prime Minister. O, di ba? Bongbong Marcos magnanakaw. Bongbong Marcos magnanakaw. Bongbong Marcos magnanakaw. Magnanakaw ang animal. Tama na yun, maxi ignorance plus O, dito muna tayo kay Atty. Salpanelo mga karyasyon. Impeachment versus BP Sara. Patalastas lang yun mga karyasyon. Patalastas lang yun. O, marami dyan nagustuhan yung prayer ni Atty. Topacio, di ba? O, tuloy-tuloy ba? Itutuloy-tuloy ba natin yung prayer ni Atty. Topacio? Puputulin na natin. gagawin nilang plataforma para magpasigat, para mambuli, para mag-block propaganda. Mini trial, Alam mo yung nagsabi niyan? Sino man ang nagsabi niyan? Sino man nagsabi niyan? Si Luis Yung Ro. mini trial, it shows not only her mini ignorance of the procedure, but maxi ignorance. Ano ka ba? Abogado ko, Yung, tinan mo, nag-ruling na nga sila, sufficient in form and substance. Pag sinabi mo in substance, ibig sabihin, meron ng reasonable ground para dali mo yan sa plenary at magbotohan na kayo kung itatransmit o hindi. Madalit sabi, tapos na ang trabaho nyo. May rekomendasyon na nga kayo Bakit pa kayo kakaroon ng investigasyon? Bakit? Kasi gusto niyo magkaroon ng plataforma para magpasikat na naman kayo, para iladlad nyo yung mga testigo, sisiraan na naman si Inday Sara kahit wala namang kabatay-batayan yung mga demanda. O yan, maxi ignorance. Talaga naman. Very ignorant ba talaga, Attorney Sal? Or iba lang talaga yung takbo ng utak nila? Kasama na yon, maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para magpasigat, para mambuli, para mag-block propaganda. Kaya nga dapat i-transmit na nila yan, magbotohan na kayo. At pupusta ko, hindi kayo kukuha ng 215 votes gaya ng nakuha nyo noon. Bagsak kayo, bagsak ang bilang nyo. Hanggang 100 plus na lang yan. Ito nga si Ronnie Puno ng NUP, nagsalita na, yung mga 42 yun, bagsak man sa 215. Hindi bubuto ng ganun-ganun lang. I think, Marami pa diyang iba. Marami ako nakausap na hindi na namin pwedeng isuko. Sumuko na kami the first impeachment kasi wala kaming choice. But this time talagang lalantad na kami. Marami ako nakausap na kongresista. so mas marami pang pwedeng umatas. Maraming babagsak ang bilang. Kasi dati 215 votes for impeachment. Wala na yan. Mawawala na yan 215 yan. Pupusta ko sa inyo. Kasi nangyari nung last election, Attorney Sal, it was a political suicide sa maraming politiko, Attorney Sal, when they voted for the impeachment of Vice President Sara Duterte na ginawa namang unconstitutional ng Korte Suprema. And are they willing to make the same decision ngayong papalapit na rin yung 2028 elections, Attorney Sal? Meron pang gagawa niyan. Kasi nga, naglalaro pa sila. 2 years and 2 months to go pa Pwede pang magsip-sip sila sa administrasyon. Pero yung mga iba, hindi na makatagal, hindi na lalantad na raw sila. When you read the statement, I don't know if you've read the statement of your colleague there. It's really pointed, it's really sharp. He's also saying that defending an Teka lang po mga karyasyon. Balita ko nga mga karyasyon hindi papasa. Hindi po papasa itong impeachment na ito ngayon kasi marami po na naisip nila para talagang katarantaduan itong impeachment na ito. Wala na akong mapapala dito dahil wala nang kapangyarihan si Tamba, ubos na yung maleta, di ba? O, ngayon, nagbebenta na, di ba? Bebenta nila yung dapat nilang ibenta. Nako, pagkatapos po nila magnakaw, magbebenta naman sila ngayon. Nako po. Teka lang mga karyasyon meron po papakita sa inyo patungkol kay Luis Ro. Talagang yan. Teka lang, sir. Talaga bang Ito. tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Yan. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Oh. So, hindi po totoo na I evaded the law. Oh. I just needed to step back because I needed to prepare my husband. I needed to prepare my young children then. I needed to prepare my kababayan in Mabini. Kasi may kaso yung mayor nila. Abian, pro Martin, pro Vivian,
may AX, TAX dahil sa speaker, may ganito bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla, di ba nag-surrender siya? Eto, rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Ba dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro? Tama na yun, maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para Di ba? I don't know if you've read the statement of your colleague there. It's really pointed, it's really sharp. He's also saying that defending an ally does not justify distorting the truth if Representative Tiangco believes he is helping the Vice President by making these claims, then he is doing her and the public a disservice. Meron pa siyang sinabi, if there is evidence, present it. If there is none, stop misleading the public. Congressman, are you misleading the public? Hindi ko alay si Vice President Sara, no? Ang pagkakaiba lang namin sa kanila is because, yung Tingog, magkano ba yung insertion niya noong 2025 budget? Ang insertion ng Tingog is 5 billion doon sa 2025 budget. So, paano naka-insert yung Tingog ng 5 billion doon sa 2025 budget? Ang pagkakaiba lang namin doon sa ibang congressman, I'll make it clear, hindi ako alay ni VP Sara. Okay? Ang pagkakaiba lang namin, ako kaya kong harapin kahit maging presidente si Sara. Hindi ako natatakot kasi wala naman akong tinatagong mga ganyang bagay. Ang sinasabi ko na maliwanag is, mananiwala ako may mga grupo, akbayan, sina Chel Docno, sina Congresswoman Laila de Lima, sina Percy Serdanya, Makabayan, sina Tonchi Tinio, sina Kiko D. Naniniwala ko na they filed impeachment out of principles. Pero hindi natin maitatanggi sa likod nila, merong mga tao na nagtatago, natakot sila na maging presidente si Sara kasi nga may problema sila doon sa mga anomalya sa mga flood control projects. At hanggang ngayon, hindi pa sila nananagot. So, kung iniisip nila na matatapos itong administrasyon na to, na hindi sila papanagutin, siyempre natatakot sila. Yun lang ang kaibahan namin. Kaya ako kahit sino maging presidente, wala akong problema. Why are you... Sa'yo maging presidente, wala akong problema. 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ehensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ehensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ehensya dahil pinaparallel ko. Sabi ni Congressman Chua sa isang panayam sa Bilyonaryo Channel na ang rason daw sa impeachment ni VP Sara ay accountability. Congressman Chua, hindi po ako naniniwala sa inyo. Pasensya na kayo ha. Kasi po, noong unang impeachment ni VP Sara, bakit kailangan bigyan ng pabuya ang mga miyembro ng House of Representatives para pumirma sa impeachment ni Vice President Sara? Kung accountability talaga ang inyong hinahangad, edi dapat nung una pa lang yung proseso ay itinama na ninyo.
Hindi nyo sinurtcut at dapat hinayaan nyo ang bawat representante na magpahayag ng kanilang opinion tungkol sa impeachment ni Vice President. Hindi. Binigyan nyo sila ng mga pangako na magkakaroon sila ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. Alangan hindi pumirma yung mga yan pag ganyan ang sabihin ninyo. Dahil ang survivability ng isang representante ay kung anong nadadala niya sa kanyang distrito. Kaya huwag niyong sabihin na accountability ang habol niyo dyan. Ang habol niyo dyan ay politika. At ang inaayawan niyo ay maging Pangulo si VP Sara. Dahil alam ninyo nakakaiba siya. Hindi siya katulad ng ibang politiko. Hindi siya madidiktahan. At higit sa lahat, hindi kayo kakampihan. O paano? Tandaan ninyo, mga kababayan, itong ginagawa nila kay VP Sara ay isang manifestasyon na sila'y natatakot sa tunay na accountability sa pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan. Sayang ang bayot! Dito talaga lilitaw pong kahiya-hiya itong si Bongbong Marcos. Namimigay po siya ng ayuda. Ito po. Namimigay po siya ng ayuda. Ayan. Ito po yung libre sakay ni Bongbong. Yan, libre sakay. Para silang mga pupunta ng Afghanistan. Yan, mga karyasyon. O yan naman, diretso sa presinto naman yan. Yan po mga libreng sakay ng mga Marcos. Mga korap, mga magnanakaw, ganyan. Wala silang pakialam sa taong bayan, basta sila mapuno ang bulsa. Wala sila ang tingin nila sa taong bayan, mga animal. O yan tingnan mo. O yan Ito po mga karyasyon, yan ang libre sakay ni BP Sara. May dangal ang mga Pilipino. Yan po libre sakay ni BP Sara. Yan. Cash relief assistance para sa mga chuper. Chupa. Yan Cash relief assistance para sa mga chupa. Yun. Serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Magnanakaw Marcos. Nako, mga karyasyon. Galing daw sa kanya ang tulong. Putangin na naman, Marcos. Saan ka kumuha na mga ninakaw mo, pinamimigay mo, ganoon. Pangulo, serbisyo at tulong mula kay Pangulo. Ayan, putangin na Pangulo. Sabi niya, mula daw sa kanya yung mga tulong. Saan ka kumuha ng pera? Pinamigay mo yung pera mo. Nagnanakaw ka nga, di ba? Tapos pamimigay mo yung pera mo. Imposible yan, Bongbong. Grabe ka naman. Yan pa, yan itong katarantaduhan dito, mga karyasyon, itong buhayan na to. ICI finds Romualdez not liable in flood control mess. Putangin na, mabuhaya Romualdez. Asidre, ICI hindi raw liable yung isang buhaya na to, mga karyasyon. Ito ang pinakamalupit dito. Ito pinakasikat si Bongbong sa Sultan ng Brunei. Nag-alok ng murang langis, Swerte na tayo. Yes! Nag-alok na ng murang langis ang Brunei, mga karyasyon. Nag-alok na. Swerte. Kaya lang, sa karatig bansa, pero hindi sinali ang Pilipinas. Naku, yun ang problema dyan. Patay tayo dyan, hindi sinali ang Pilipinas. Di ba? Congratulations, Bongbong. Exempted ka na. Hindi ka kasama. Walang hindi ka. Mag-resign ka na kasi, bumaba ka na, tapos diretso ka na sa kulungan, magpakulong ka na dahil hindi naman ang pupuntahan mo. Ayan negative 67% na trust rating ni Bongbong Marcos sa Mindanao. Aray ko, Bongbong, aray ko. Mag-resign ka na, magnanakaw. Mag-resign ka na, magnanakaw. Ito mga reaction, ito yan, paroon natin. Lalakad si Bongbong, lalakad. Sumisigaw sila, Duterte. Di ba nakakaya, Diba, hindi mo lang siya pinagkakayan, Siligaw na sila ng Duterte dito. Diba?
O, di ba nakakahiya? Nandun ka, presidente ka, dahil alam nila magnanakaw ka, alam nila tulisan ka, ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Nakakahiya yun, Bongbong. Mag-resign ka na kasi, wag mo nang pagpilitan ng sarili mo dyan, magpagaling ka na lang. Naku po. Sa ating paglilingkod sa bigwas ng Agila. Hi, good morning, Eric, at magandang araw sa ating mga kababayan all over the world. So, maraming salamat at nagsasama na naman tayo sa isang episode ng Bigwas, na lalo nang mahalaga ngayon sa panahon ng kabaliwan ni Bongbong Marcos. No? Ayun, mga kababayan, wala na pong patumpik-tumpik pa. Sisimulan na namin ni Ma'am Lorraine at umani ng dagsang negatibong pagbatikos at mga komentaryo. Itong parang baliwala lang ang kibit-balikat na pahayag kahapon ni Bongbong Marcos Jr. nang tinanong po siya na nakaambang ang pagsambulat ng malaking krisis sa ating bansa. Ang sagot niya, normal lang yan. Dahil tayo ay may kinakaharap na krisis, kaya mahirap ang ating sitwasyon. Normal yan. At parang hindi siya nababahala, walang pagtugon kung anong gagawin, hindi niya nararamdaman, detached, out of this world, ang kanyang komentaryo, ang sabi ng mga netizens, at nagagalit ang mga mamamayan sa ganung uri ng kawalang damdamin na pahayag sa gitna ng nakaambang at nararamdaman na, in fact, na krisis ng ating mga kababayan, Ma'am Lorraine. Kaninang umaga, pumalo na po sa 102 pesos per liter ang diesel at ang gasolina ay mahigit na po 91 pesos. O mayroon pang 92 pesos per liter. At ito ay patuloy na dumadaus-dus ang ating kalagayan habang lumalawak ang krisis na ito. Ma'am, normal ang lahat. Baliwala lang sa kanya. Eric, i-quote ko siya ha. I-quote ko kung ano yung sinabi ni Bongbong sige, ma'am, go. Marcos. So sabi niya, right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem with supply sa petroleum products, including fertilizer for the farmers. So that's our main concern. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Our vendors are cooperating. They are keeping prices at normal from what we were maybe a month ago. Pareho pa din. Terrible. Sinungaling yan, ma'am, ha? That is a very outright lie. Yeah. Diesel is up by around 20 pesos per liter already. 20 gasoline pesos. has gone up. So parang what parang ang ginagawa niya, ginagaslight niya tayo. Ano parang ini-imagine lang bala natin to? Parang ganyan no? Kasi yun yung lumalabas sa bibig niya 'di ba? Na everything is okay, the prices of food have gone, nothing has changed. No, so parang, and what's dangerous is that it comes from supposedly the president, 'di ba? So all the agencies will take their cues from him, no? They will say, normal pala 'di ba? Instead of being in a crisis mode, which is what the entire freaking world is, 'di ba? Buong mundo ngayon, crisis mode. Tapos itong addict na ito, no, everything is normal daw. So, that's a signal from the chief executive na relax lang tayo. 'Di ba? Whereas if you tell the truth, no, sabihin mo yung totoo na ito yung nangyayari ngayon, umakyat na ng presyo ng ganito, the agencies will find ways, no, para maibsan ang kahirapan ng Pilipino. That's a signal. But a statement like this is very dangerous for a lot of things for the Filipino people. And of course, number one, it's misinformation. Number two, ginagaslight ka Parang ini-imagine lang pala natin lahat ito. Kasi sabi niya 'di ba, tarantado. No, imbis na sabihin mo yung totoo na ganito yung nangyayari ngayon, pero magkapit-bisig tayo, ito yung ginagawa ng gobyerno. I think maybe it is a very clear picture of what he really knows, no, how things are working with him, that he's not either being told the truth, no, or he's being told the truth but he doesn't know how to handle it, no. So something like that is really a super fantastic red flag. Talagang baliw tong taong ito. Baliw talaga. Yeah. Ang sabi nga naman ng mga mamamayan, kung papakinggan mo siya sa pagsasalita niya, itong si Bongbong Marcos Jr. sa media, it's as if he's talking from the foot. Nagsasalita siya mula sa talampakan, hindi sa utak. Yeah. Kasi
talaga naman pong hindi tumutugma sa realidad ang kanyang sinasabi, and yet naniniwala siya na realidad ang kanyang sinasabi. So either baliw ka, o saltik ka, o kaya talaga namang hindi ka na nanonood ng mga balita at kung anong iaabot sa kanya na papel, babasahin niya na lang. Pero either way, bulok pa rin yun kasi a competent leader must always be on the details kung anong kalagayan ng kanyang bansa, anong kalagayan ng kanyang pamahalaan, ano ang kinakaharap ng kanyang mamamayan. Hindi po pwede ang ganyang style na basta na lang kung anong iaabot na papel sa'yo, babasahin mo. That is a gross incompetence and that is a crime for being a leader of a country na hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mga kababayan, mali po ito talaga sapagkat sabi ni Ma'am Lorraine, ang huling pagpatak ng presyo ng diesel na siyang ginagamit ng mga nagmamanufacture, Ma'am Lorraine, ng ating mga kuryente para umandar ang mga planta ng mga public transportation, mga 75% po ng industriya natin gumagamit ng diesel at then gasolina. Ang huling patak ng diesel, ma'am, ay 82 pesos, ngayon 101. So that's 20 pesos almost na pagtaas in a matter of only how many days? 6 days. Ang gasolina was only 74 at ngayon pumapatak na siya, mga kababayan, sa halagang mga 91. So that's also around 19 or 18 pesos per liter. So hindi na po normal ito. Ang ganitong utak mayroon ang presidente na nagpapakilala na siya ang pinuno ng ating bansa. Kung sasabihin niya na normal pa, normal, paano po maging normal? Papunta na sa 70 to 80 pesos per kilo ang bigas. Mga kababayan, ang pinakamababang kalidad na kahit ang aso magtatampo na kakainin ito dahil hindi kaya ng sikmuran ng mga hayop, ng mga aso, ay nasa presyo po ng 48 to 50 pesos, mga kababayan. Ang medyo kayang lunukin ng sikmura, nasa 62 to 65 pesos per kilo, Ma'am Lorraine, ang kilo ng bigas. So, at ito ang nakakabahala dahil nakaambang po ang pwedeng pagkawala ng maraming trabaho sa Middle East. Dahil po sa epekto nitong armadong tunggalian ng Iran sa bansang Israel at bansang Amerika, mga kababayan. And yet, walang contingency and categorical plan of emergency actions ang gobyerno ni Marcos. Hindi rin natuloy po ang emergency session na magsasalita siya sa harap ng Kongreso sa kapulungan ng Senado at kasama ang House of Representatives for emergency powers. At ang sinasabi niyang normal ang presyo ng mga pagkain, normal ang presyo ng mga abono, that is not true. Sapagkat mismo ang gobyerno, ang DTI, ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno ay inaamin po nila papunta po sa crisis level ang presyo ng pangunahing bilihin ng bigas, noodles, kape, asukal at pati na ang presyo ng kuryente. And kahapon, Ma'am Lorraine, sinabi niya pinipigilan ko ang pagtaas ng pamasahe. Akala niya sikat siya at popular siya. Hindi naman makaagapay at hindi nakakayaning mag-survive ng mga public transport utility jeepneys para mamasahe pa. Ano ang sasakyan? Ano po ang gagamitin ng ating mga kababayan kung ganito po ang pahayag niya? At walang subsidy o anumang tulong para sa mga commuters, wala ding tulong para sa ating mga public transport system, Ma'am Lorraine. And all of a sudden, maririnig mo siya na something, ang sinasabi niya, everything is normal, walang problema, nasa pantay pa rin na antas na kaya pa natin ang kalagayan ng ating bansa. Ma'am Lorraine. It's like naalala mo yung KOJC siege, Eric, noon? Yung sinabi Exactly. na walang barel at walang samantalang tayo na nandun tayo noon. At may footage, di ba? May footage na kitang-kita mo, armed to their teeth, itong si Pangit, no? Si Nicolas Torreng, walang yang yon, di ba? So, I mean, this is the kind of I think that the Filipino people already know, no? Kasi outright lies na yung lumalabas sa bibig niya talagang brazen and ridiculous lies talaga, no? To say something like that, no? Tama. And yet, what is he doing? I mean, he's on a spritz, no? Umiikot siya, nagda-damage control siya. Kunyari, no, the other day, nagpunta siya, a few days ago ba, last week yon, he went to the
PCOO, no, nung time ni PRRD, because nga yung leader namin noon, sinimulan niya yung build, 'di ba? So, kahit sa PCOO, meron kaming build kasi naabutan namin noon analog na communications na yung merong isang upuan lang tapos isang talat bukbok. So ang ginawa ni Secretary Martin, state of the art na ngayon ang ating communications. As may communications hub, etc. all over, 'di ba? So talagang nag-build to a point where it's world class, 'di ba? Yan yung Duterte way. So anyway, Marcos went there and then nagyabang-yabang siya. So in other words, he's really reduced to kasi nung time na yon, nung natapos yung media hub and all these innovations na nangyari, build ng communications ng Pilipinas. Hindi naman pumunta si PRRD Hindi na, kahit napos na siya. Parang sa amin noon, hindi siya big deal. Trabaho yon, parang ganon. Pero ito, so pathetic, no? Napupunta ka dyan, noon pa yan tapos, noon pa, no? Tapos, you take credit for it, for something that you did not do, and for something that even PRRD then did not attend. Di ba talaga? So, sinisimot niya talaga, simot na simot, and he's riding on the coattails of a man that he extraordinarily rendered and placed in The Hague. Di ba? So, walang hiya talaga itong taong ito. Talagang, wala ka nang hahanapin talaga sa addict na to. Talagang, I don't know, Eric, what the implications are, no? What the implications are when, kasi this has never happened in our country that bad, no? Ganyang kasama na chief executive na you can see that he's really an empty shell na nagsasalita siya. Tapos ang dami-dami niyang sinasabi na hindi maliwanag, and then you can tell, I shared a clip there, no? If you want, we can play it, where you can see that wala talaga siyang not one decisive bone in his body. Talagang hindi siya nagde-decide, hindi siya marunong mag-decide. Isa yan sa trabaho ng chief executive, ikaw magde-decide agad. Yun yung kagandahan kay PRRD, ang bilis, very decisive siya. No, tapos whether mali or kung mali tapos nagkamali siya, iti-tweak niya, ayusin niya, but he's going to make a decision, no? Ito pang PR lang talaga to, ma'am Ang alam niya, akala niya pogi points. Akala niya kailangan lang sa presidente ay pumunta ka sa mga feeding program, pumunta ka doon sa mga press conference, mantakin mo, pinatulan niya pati ang Kamuning Footbridge. Inakyat daw niya. Sinama pa niya yung pamilya niya, yung pamilya niyang mga adik, di ba? As hindi naman nila ginagamit yung footbridge na yun. Hindi naman sila. So malinaw na wala siyang alam sa pamumuno. Iyan po ang katotohanan. At ang delikado dito sa tanong mo kanina, Ma'am Lorraine, nakaambang po ang pagsambulat ng krisis. Pwedeng paglaruan ni Marcos at ng kanyang team ng mga PR handlers, ng kanyang binabayaran na mga pang-publicity gimmick na gumagawa nito, si Claire Castro, sila John Vic Rimulya, sila Lisa Araneta, sila Martin Tambaluslos. They can play around with political game, but they cannot play around with the economic impact of the crisis. Hindi nila ito pwede mapigilan, Ma'am Lorraine. May sariling dynamics ang ekonomiya So kapag sumambulat po ito at hindi handa ang ating bansa, for example, we are looking at the possibility dahil wala pong nangyayari na centralized and government-to-government negotiation for supply sa ating produktong petrolyo, na halimbawa, ma'am, kung malayo ang Strait of Hormuz na hindi siguradong dumaan ang supply transport, dahil 22% ng Middle East production nandun nagagaling dumadaan sa Strait of Hormuz, nagbebenta naman yata, ma'am, ng langis ang Brunei Nagbebenta din ng langis ang iba pang Middle East countries na ang rehiyon nila hindi dadaan sa Strait of Hormuz. Pero right now, wala pong ganong hakbang ang gobyerno ni Marcos para magkaroon ng steady supply ng mura at hindi tayo mawawalan ng supply ng produktong petrolyo. No concrete actions about this. Wala siyang alam kung paano gawin. Number two, mayroon po, ma'am, tinatawag, no? May binabanggit ang ilang lawyers na nakakausap natin. In lieu of the emergency powers that has not yet been granted to him by Congress, may provision po sa saligang batas na ang powers of the President include
the general welfare of the people in times of calamities, in times of disaster, in times of exigent situation like this. Kaya niya pong panindigan na sasabihin niya for the next 90 days, gobyerno ang magtatakda ng presyo sa produktong petrolyo. Magreklamo kayo kung magreklamo kayo, pero I will stand by the general welfare mandate of the President to protect the people. Pwede pala gawin yan, ma'am. Nasa saligang batas pala yan. At pangalawa, kahit wala siyang emergency power, sasabihin niya, kami po ang magtatakda ng rasyon ng mga fuel, and then lahat ng mga produktong petrolyo ay ang Department of Energy ang mag-supervise muna in the next 90 days kahit mayroon pang oil deregulation law. Debatihan na lang natin later on yan kung mabagal kumilos ang Kongreso. That's how decisive should be a president, the way Rodrigo Duterte made a decisive and categorical action that in times of crisis, you have to act on extraordinary means para tugunan mo ang pangangailangan ng iyong bansa. Kaya ma'am, siguro itong statement na everything is in the normal, wala siya talagang magawa, wala siyang alam. Hindi niya alam anong gagawin. At the only way for him na makakatulong sa bansa is to resign and let a new leadership come in for the government. Ang tanong mo ma'am, tayo ba ay nakaambang sa malala at malubang krisis na pwedeng will go out of hand at out of control? Pwede po ma'am. Pagmumula nito ng kaguluhan, pumapapil na, nagpapa-interview na ang mga komunista. Sila Teddy Casino, kaliwat ka ng interview na sila. Sinasabi na nila ang krisis ay posibleng sumambulat na. Ngayon, kumikilos na sila sa schools. Sa kahapon lang ma'am, sa PUP, binira na nilang yung TEP-LCAC, may mga walkout ng League of Filipino Students at anak bayan sa PUP. Sa Polytechnic University of the Philippines, may mga mass walkout na inihanda sa UP Diliman at UP Manila. So ito ay oportunidad talaga, itong katarantaduhan at kawalang direksyon at kawalang kakayanang mamuno ni Marcos is a disaster recipe in favor of the communist terrorists and those who are criminals na gustong masakin ng ating lipunan, Ma'am Lorin. You know, I want to give a vision to our people, no? How it will look like kung wala dyan si Bangag at kung maayos ang namumuno sa Pilipinas. At mahalaga itong vision na ito. Kasi tingnan mo, no, talagang lugmok tayo ngayon, no? Talagang the CPP, NPA, NDF are moving in. All these forces, even the drug syndicates, 'di ba? Yes. And there's a power play going on where people are positioning themselves to be president in case mabagsak na itong si Bangag, 'di ba? I'm talking about itong faction na yung third force or something, 'di ba? Na biglang defensive si Gibo, 'di ba? Defensive. Kaya identified sa kanya yan, mama. Sila ni Bronner at ni Gibo, identified sa kanila yan. Yeah, so defensive sila, 'di ba? So I want to give you a vision kasi here, no, in Japan, how did the Japanese government respond to all of this, no? Right now, they're building a bunker. Oh, yun. A bunker that will fit millions of here in Tokyo, it will fit hundreds and thousands of Tokyo people, no? Citizens of Tokyo. And it's happening all over the country and it will be done in a few months, no? Yung pera ng bayan doon napunta, 'di ba? Tapos it will be stocked with food, everybody's preparing for that war, 'di ba? And yung ayuda nila, it's already in place. It's not ayuda katulad ng ginagawa ng mga bulok diyan sa Kongreso, no, na pangbili ng ng boto para sa mas na impeachment na 'yan, 'di ba? Yan pa rin yung nasa isip nila, 'di ba? So napakaganda kung ang bansa ninyo na-experience naman natin yun kay PRRD, 'di ba, yung COVID. 'Di ba na sabay-sabay tayo bilang isang bansa na dinadaanan natin pero maayos yung leader at sinasabi niya yung katotohanan, wala na tayong pera pero ibebenta natin, huwag kayong mag-alala, 'di ba? So yun yung this is what I think that we must not lose, no, na that what the standards that PRRD gave. Eric, pero maybe we can listen to that. We can have the video, ma'am. Sige po. Okay, thank you. Full process of Congress already approved emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, and it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices.
we will just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see like when to exercise that power and how. Mga kababayan, walang laman, Walang laman ang kanyang sinasabi. Walang naintindihan ng taong bayan doon. Mabuti pa tinagalog mo na lang, pinilipino mo na lang. Walang laman. Speculation daw. Let's see and let's wait and see. Yun ang sinasabi niya, bugok. 3 linggo na po ang crisis Talaga, na ito. ubod ng bugok, Eric. 3 linggo na to, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Ang crisis na ito ay 3 linggo na po. Hindi lang kahapon. Para mag-speculate pa siya. Ang word na kakayanan. Speculation lang lahat. At ito, Mama, the powers of the President, if he wants to make it through Congress, kung ayaw niyang gamitin ang emergency powers, kung alam niyang kanyang kapangyarihan at ang kanyang obligasyon, kung ayaw niyang gamitin ang General Welfare Clause, nagpatawag siya ng special session. Sasabihin niya, pinapanawagan ko ang pamunuan ng kapulungan ng House of Representatives at ng kapulungan ng Senado, itigil na muna yung impeachment na yan laban sa Vice President. Mag-emergency session tayo. Is that allowed under the law? Yes. Of course. Can the President call an emergency situation? On the basis of emergency situation, can he call and convene Congress for emergency session? Yes. Tama po, pwede. Bakit hindi niya ginawa? Siya lang makakasagot nun, hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam mo kung bakit? Yes, ma'am. Bago siya humarap sa camera, nag-snort ng cocaine yan. Pagkatapos Pwede. niyan, ayan. Pagkatapos niya, magsusnort ulit yan. No? Addict yan Pwede. Pwede, At saka ma'am, kasi hindi siya nautal doon, ma'am, eh. Hindi siya nagtatatak, hindi siya lowback doon. I mean, would that surprise anybody, that quality of a response, di ba? Pero kasi, ang pinag-uusapan talaga natin dito, talaga yung character ng taong ito. He's an empty shell. He's an empty shell. Talagang something as simple as that, no? Yun ang sagot. Talagang hindi marunong mag-desisyon. Siguro antayin, and depends what Palaka will tell me to say, 'di ba? Hindi na tanong. And that's why nga all of this this media blitz of this idiot, no. He should just really stop it. He should stop it because it's backfiring. People see even clearly, siguro marami nang nabasag na laptop at siguro pinagbabato ng tao. Nakakagalit 'di ba? Nakakagalit din ang sagot, 'di ba? Grabe. Ma'am, pwede naman yung sabihin, alam mo kung kahapon yun, on Thursday, I will convene an emergency session on the basis at exactly 8 o'clock. I will wait at Congress, at Senate, and I will call all of them to have a special meeting, bringing with me my economic team and my security cluster leaders of the cabinet to face Congress. Pwede niyang gawin yon. Hindi po yon pagdidikta. Yon ang pangangailangan na dapat gawin. Kung si Rodrigo Duterte yan, o kung si Sara Duterte yan, yun ang ginawa. Alam ko si Rodrigo Duterte, alam ng isang Sara Duterte kung anong gagawin. Ang poder at kapangyarihan, alam nila kung kailan ito gagamitin on a decisive manner, on a decisive time. Di po ba, Ma'am Lorraine? Yeah. And alam nila kung anong iuutos at sino iuutos at paano ito aayusin, 'di ba? Kaya lang kasi look at him, 'di ba? He's surrounded. Who is that behind him? Si Chu Laurel, 'di ba? Si Kiko Laurel yata yun, Ma'am. Laurel, the DA secretary. DA na may 8 billion disallowance sa COA, ma'am, di pa may paliwanag. And nakatanggap ng maraming maleta yan. Ang dami ng maletang natanggap, no? I'm going to check right now kung anong maleta. These are people that prop him up. Kasi nga, magkakapareho sila. They nagbe-benefit ng sobrang kawat sa Pilipino itong mga ito. And yet, no, there is a crisis. There's a Middle East crisis, but there's an even bigger crisis. It's a Bongbong Marcos crisis. No? I agree. So he has to step down. He has to resign. Hindi niya kaya ang trabahong ito. Maraming dadaanan ang Pilipinas. Maraming tayong mas malaking mga hamon. And he cannot handle it. Zero. Ang alam lang niyan ay magnakaw, mag-cocaine. Ganyan lang ang alam niya. Pero yung magsilbi, wala siyang alam. The barest minimum, wala siyang alam. He has to resign. We're looking right now at a country
that could be obliterated off the face of the earth because we have a drug addict leading us. Diba? So, I'm really begging the armed forces of the Philippines. Oo, mag-intervene na kayo. Grabe, no? Grabe kayo na talaga yung... Ma'am, ililinaw natin, ma'am, ha? Mag-intervene kayo not to grab power, not to have mutiny, but to make Marcos resign and let the constitutional line of succession of power be protected and be observed through the legal means, peaceful. Hindi po kami nagsasabi na magkudeta kayo. Baka panibagong kaso na naman ito kay Ka-Eric at kay Ma'am Lorraine ng inciting to sedition. Naglilinaw kami, ha? Pag sinabi naming intervene in a constitutional context. Peaceful. Yeah, because it is given, mami. Resignation is a constitutional option of the president so that the country can be saved. Hindi na niya kayang mamuno eh. Wala talaga siyang kakayanan mag-isip ng tama para sa bansa. He does not belong to be the president sa opisina na yan. Kawawa ang buong bansa. Unless gusto ng AFP at ng PNP na makita na mag-civil war. Dahil kanya-kanyang pwersa, kanya-kanyang pagkilos, aalsa ang tao dahil gutom, wala na. Gulo na ito. Yun bang inaantay nila para sila mag-intervene to have a constitutional context of transfer of substitute of power? Yun bang the vice president, dahil si Sara Duterte man yan o hindi, it is stated in the Constitution when the president can no longer lead the country and making the country go towards collapse and towards total decay, wala na tayong choice kundi you have to change the leadership. Eh, ang election sa 2028 pa. Ayaw niyang bumaba. Kaya sana naman po, hipuin ang inyong pinakagalamay ng kukunting konsyensya para makita nyo na papunta po ang aming inaalala ni Ma'am Lorraine bilang mga political observers, papunta po sa pagsabog ng isang krisis na pwedeng pagmumula ng kaguluhan, ang nakaambang krisis na hindi kayang pamunuan ng isang Marcos Jr. ang tamang direksyon ng pamahalaan natin. Eric, meron din ako mamayang papapanood sa inyo. Ha? Sige, ma'am. Na ang ganda nung kailangan hindi natin ito kalimutan. Hindi natin kalimutan yung, this is about the maleta, meron siyang parang sinamarize nila. Ito, ha? Sige. I-post natin, ma'am, sa ating technical line support para ma-upload nila sa ating preparation. Pero ma'am, gusto ko yung pinuntuhan mo kanina. Resignation is the only option for the country to move forward. Kasi kung siya pa rin dyan na nakaupo, kita mong sinasabi niya, 3 linggo, mag-iisang buwan na po next week. Mag 1 month na po, papuntang 1 month na ang krisis sa Middle East. Wala pa pong malinaw na pagtigil ang armadong tunggalian na ito ng Iran, US at Israel. Lumalawak pa po ang krisis na ito at marami na po ang naapektuhan, lalo na po ang pangdaigdigang supply at produksyon ng langis. Samantalang tayo po, 90% halos ng ating ekonomiya nakasandig at gumagamit sa produktong petrolyo. And yet, ang word na maririnig mo kay Marcos, well, let's see, let's wait. Let's speculation if we act right now, tarantado. Speculation ba ito? Wala talaga siyang alam. Kaya we understand why ang posisyon namin dito sa bigwas ng Agila nila, Ma'am Lorraine, resignation and let the more competent and more capable leaders that can lead the country come in, Ma'am Lorraine. But itong video that we're going to ask them to play will answer the question for why hindi siya nagre-resign, no? Kahit na ganyan nakasama, no? Sobrang sama. Because nga maraming nabigyan ng maleta and they are highly invested in keeping him in power because a Sara Duterte presidency spells trouble for them. Kasi si Inday, si Inday kasi hindi siya talaga politiko, hindi siya nakikipag-areglo. Hindi talaga. Hindi talaga siya yung gagawin niya kung ano yung tama, gagawin niya kung ano yung dapat, ganun siya, no? So, kahit na hindi pa popular, sinabi niya kung ano yung totoo. Hindi pwedeng walang managot, di ba? Kapag ako naging president,
Lagot kayo sa akin. Ganun yung sinasabi niya, 'di ba? So, ayan yung mga nasa likod ni ni Bongbong Marcos. Syempre nangangatog sila kasi tingnan niyo si Inday, no? You can really tell that she's a force to reckon with, no? Pang-presidente talaga si Inday. I agree. So, if the video is ready, sana we Yeah. can play it na. If the video is ready, well, we can play itong parang synthesis ng ibig sabihin mo, Ma'am Lorraine, kung bakit po mayroong false loyalty ang mga politiko at ang ilang mga leaders of institutions, no? At ngayon, Ma'am, while waiting for the video to be played sa ating technical support sa Bigwas ng Agila, pinupuna ngayon, Ma'am, ng mga sensible media personalities like Ginoong Ted Filon na sa gitna ng krisis na ito ng ating bansa, instead na gamitin ng tama at sa wastong direksyon at wastong layunin ang limitadong pondo ng bansa, magwawaldas si Marcos at sila Romualdez ng mahigit 30 billion pesos na ayuda support sa mga mayor sa Metro Manila, hoping na makukuha nila mga loyalty nito, Ma'am. At mukhang this week na ang releasal hanggang next week. Magkano? Sa 30 billion pesos. 30 billion. Coming from DSWD, Ma'am, pero ayuda ang forma. Which is, alam natin, pamimili ito ng loyalty ng mga mayors sa buong Metro Manila at ng local government units sa paligid ng Metro Manila para hindi mag-rally mga tao, iswituhin nila at kokontrolin nila. Ma'am, ang sabi nila Ginong Ted Filon, gaano ka walang puso, Kakla, na uri ng gobyerno na wawaldasin mo ang 30 billion pesos na pwede ito maging subsidy sa fuel, sa cost, at sa pamasahe ng mga mamamayan para malibre sila at mabubuhay din ang public transport na mga tsuper. Napakalaking bagay itong 30 billion pesos na iwawaldas lang para sa panunuhol sa mga alkalde ng paligid ng Metro Manila ng mga LGUs, Ma'am Lorraine. Hindi, tsaka, I'm so shocked talaga. So shocked. Wala talagang tigil, no? Hindi talaga tigil. Kasi Tuloy-tuloy, Ma'am. like we said, no? Itong si Marcos, si Romualdez, they're one-trick ponies. Ang alam lang nila pera, no? Bumili, bilhin ang loyalty. At saka yung 30 billion na yan, ilang porsyento dyan ang kukupitin? Kasi alam naman natin kukupit yan. We already heard so many stories about ito mga ayuda-ayuda na ito na ang ginawa kunyari 10,000 ang nakasulat tapos bibigyan ng 10,000 ang sa-sign para ma-liquidate, pero paglabas ng taong kawawa 3,000. kukunin, ang laki ng kukunin. Yeah, Diba? 3,000 naman may release. Yeah, 7,000 kukunin. Grabe. Eric, there's even one story, 10,000. This happened in Mindanao Sa 10,000 yung sabi. Oh, that story. And then ang kinuha 9,000 tapos nagmamakaawa 9,000. 1,000 lang binalik. Yeah. Nagmamakaawa siya na wag naman kasi gamot ko ito. And then Correct. he died sa sama ng loob. Correct. That's true. And may open testimony yun, Ma'am, na nangyari sa Mindanao, sa Tagum, Davao del Norte. Ma'am, I think the video is ready now for us to give more commentaries. No? Mga kababayan, narito po ang isang video clip na dapat nating matunghayan. Mga korap sa bayan, salot ng lipunan. Sali kayo? 3, 4! Maleta 1, maleta leta 1, maleta 2, maleta leta 2, maleta 3, maleta leta 3, maleta 4, maleta leta 4, maleta on tag 30 ang kawatan, maleta 2 sa project ng gobyerno, maleta 3 delivered by Marines, maleta 4 gagayahin si Makoy, nagnakaw gumalaw na parang mga mamaw, nagnakaw na humaling at ngayon naduduling, wag lang sumakit ang bitukan nyo. Maleta 1, maleta leta 1, maleta 2, maleta leta 2, maleta 3, maleta leta 3, maleta 4, maleta leta, maleta 1 tag 20 ang kawatan, maleta 2 sa project ng gobyerno, maleta 3 delivered by Marines, maleta 4 gagayahin si Makoy, nagnakaw gumalaw na parang mga mamaw, nagnakaw na humaling at ngayon naduduling, wag lang sumakit ang bitukan nyo.
Ayun. Maganda yun, Mama. At malinaw po, ang mga deliveries nito ay according sa Consolidated Revelations Affidavit ng 18 ex-soldiers. At kay Marcos, mga aabot pa naman ng 350 million, one delivery lang yon. Hindi pa po kasama yung other deliveries ni Saldico na tinanggap nila Adrian Bersamid at nila Jojo Cades. At nakita natin doon mga halos lahat ng leaders ng Senado, si Pangandama, mga 200 million din pala, iba pang senador, mga kababayan. At ito ang sinasabi ni Ma'am Lorraine. Bakit nila pinoprotektahan si Marcos at sila Romualdez? Sapagkat sasabog po ang investigasyon, damay po silang lahat na sindikato na ito at napakalawak pala at napakalala ng distribution ng pinartidahan na pinagnakawan nila. Halos lahat mayroong partida, mga kababayan. Kay Martin Romualdez, mga 1.7 trillion ang deliveries sa kanya. And we're talking only of the side na i-deliver ng 18 former security staff ni Saldico na mga dating sundalo, Ma'am Lorraine. The amounts are staggering. Staggering. Eh, hindi pa nga kompleto yan kasi wala sila Paduano dyan, sila Abando. Wala pa sila ako. Kimbo, wala pa. Kimbo. Si Kimbo, 50 maletas. 50 maletas. No? Grabe. Parang, that's why they're also highly invested in making sure that Inday is not going to be president. Diba? Nag-aambag-ambag daw yung mga yan eh. No, even the drug lords are nag-aambag-ambag. Oligarchs nag-aambag-ambag. Pero sa akin kasi ang paniniwala ko, kasi na-experience ko sa LCAC yun eh. Pag ang taong bayan nasa iyo, formidable ka, no? Yan talaga yung, yes, it's true na nawasak nila ang Pilipinas dahil sa pangungulimbat nila pang susuhol, 'di ba? Kasama pa, wala pa nga dyan yung media yung mga trolls wala nila. Pa. No? Oo. Na nagkakalat ng anong mga... Pati mga pari, Ma'am, may mga ilang pari at obispo na si pinagdinibiran pala, simbahan. Yeah, si Flavio. Si Benny, wala pa dyan. Hindi ko nakita pangalan ni Benny. Si Benny Abante. Wala pa doon. Si JJ Suarez, si Adyong. JJ Suarez, si Dong Gonzales. Mga aswang na yan. Sino? Dong Gonzales. Dong Gonzales, si Luis grabe din yun. Si Luis Tro. Wala pa dyan, no? Yeah. Terrible. So parang pero parang kasi sa akin, yan gustong-gusto ko yan kasi kita no? Kitang-kita na talagang siguro yung the way I see it kasi it's a diagnosis, no, of the ills of Philippine society, of the people that we entrusted with our money. At ang pinaka-mastermind dyan si Bongbong Marcos, no? Tama. And he's feeling the might of the Filipino people. So kung ano nang pinagagawa niya, it's not going to work anymore. Tapos yung mga media trolls pala, Eric, may kwento pala ako. Sige, yung mga media trolls, so binabayaran sila para magkalat ng fake news, 'di ba? Tapos ang dami sa kanila yumaman, 'di ba? May mga ginto-ginto sila ganun. So anyway, meron silang kinakalat na chismis ngayon na yung speech ni Fujiki-san sa United Nations where he was denouncing the extraordinary rendition of PRRD and yung inhumane na treatment ng pag-violate ng Rome Statute, lahat ng karapatan niya. Sinasabi nitong mga binayaran ni Bangag na it's fake news, it's not true. Totoo yun. Totoong nangyari yun. In a few days ba, Eric, no, we're going to invite Fujiki-san to interview him here, no. So ganun yung kalibre ng yung kagandahan kasi ng ng panahon ngayon, age of information, di ba? Pero kaakibat nun, partner nun, ang age of disinformation. Ano yung natutunan ko bilang communications secretary kasi lagi inaral namin yan nag-aral kami sa National University sa Singapore, yung fake news, etc. Paano i-handle ganyan. Ang pinakamalakas na kalaban ng fake news ay ang isang matalinong mamamayan, no? Tama. So dapat discerning ka at syempre ituturo mo sa mga anak mo dapat safe sila sa internet, etc., etc., 'di ba? So napakalaking bagay na pinag-uusapan natin ito kasi si Bangag
nakita natin, no, na-report ng mga 18 soldiers na yung media operations talagang funded. Heavily funded. At saka yung PCOO, no, yung Presidential Communications Office ngayon, na mula nung umupo si Bangag, nothing familiar about it. Hindi ko na siya kilala. Ibang-iba. It's a very different animal. Talagang PR firm siya ni Lisa Marcos. At saka yung, wala talagang alam sa trabaho. Talagang napakaganda sana nung mandato nito. Pero wala, zero. Tapos ang ihaharap sa'yo si Claire Castro. Di ba? Ko. Di ba? So, that level of Claire Castro. Di ba? So, you can tell that they really don't know their jobs. And biro mo, media operations, pera ng bayan para magsinungaling sa atin, 'di ba? At para makipag-away sa online, sa mga trolls. Nung panahon namin, zero talaga 'yan. Hindi talaga yung sinasabi nila na may trolls, etc. Lagi kaming binabato-bato ni Thinking Pinoy, na mga ganyan, ng mga pero hindi namin pinapatulan ever. Never pinatulan kasi may magandang trabahong ginagawa si PRRD tapos papatol ka sa ganyan. 'Di ba? Sayang oras mo. Tama. It takes up so much of your time. So, mag-iingat tayo ngayon kasi desperado itong kalaban natin. Ang kalaban natin si Bongbong Marcos, no. Sa akin kalaban 'yan. Maliwanag na maliwanag, nagnakaw ka sa bayan, walang yaka, 'di ba? Pagtatraidor mo, kinaibigan mo pa ang mga komunistang terorista, 'di ba? So, kalaban ka ng bayan, traidor ka. Talagang itrinaidor mo ang Pilipinas, etc. So, desperado itong adik na ito at gumagastos ng pera natin para maloko tayo. So, wag tayong maniwala. Okay. Ma'am, ang isang gobyerno, mga kababayan, na nagbabayad po ng mahigit 1 billion pesos taon-taon para sa kanyang mga keyboard zombies. Pag sinabi pong keyboard zombies, walang utak yon. Talagang kung ano lang ibigay sa kanila, gagawin nila yon. At sila yung mga trolls, sila yung mga nagpapakunwaring vloggers na ang layunin lamang ay atakihin si Pangulong Duterte, atakihin si Vice President Sara Duterte, at pagtakpan at gawa ng kasinungalingang pagtatabon-tabon ang mga karumal-dumal na krimen ni Marcos at Romualdez. Billion po ang binabanggit ni Senator Marcoleta nang madiscovery nila mga fake registration ng mga Facebook accounts, mga Facebook at mga YouTube accounts na ang trace ng mga handlers nila. Naalala mo, ma'am, itong malaking grupo na nasasangkot din sa sugal ang kanilang pamilya sa online gambling, na binulgar ang kanilang racket ay ang pag-maintain ng trolls. Ang isa sa may pinakamaraming trolls po, si Martin Romualdez. Mahigit 400 ang mga troll operators na under sa kanila ang bayad. Siyempre, mayroon din po sa Malacanang. Sa PCOO, handle naman ni Claire Castro at ng isa pang undersecretary, and then si Marcos at si Lisa. Kaya ang estimated po na amount, sabi ni Senator Marcoleta, between 1 billion to 1.5 billion pesos every year mula po sa kaba ng bayan. At dapat mabusisi po ang PCO at ang Office of the President kasi, mga kababayan, every year, mga kababayan, Ma'am Lorraine, matatapos ang fiscal year, ang buong 4.5 billion pesos na confidential fund ni Marcos ubos to the last centavo. Walang natitira. Every year, So, for the last 3 years na umupo si Marcos bilang presidente, kulang-kulang po sa mga $14 billion ang kanyang confidential fund every year to the last centavo ubos. So, ibig sabihin, ito na ang binabanggit ni Senator Marcoleta, ginagamit ito para sa pagbayad ng mga zombies ni Marcos, ni Romualdez at ni Lisa Araneta, para wasakin po ang daloy ng katotohanan ng mga tamang impormasyon. Kaya I understand, Ma'am Lorraine, kung bakit you have a very strong sentiments laban dito sa mga, kasi criminal acts ito eh. Yung lilituhin mo at lilinlangin mo ang taong bayan, tapos babayaran ka ng pera mula sa pinagnakawan sa pera ng bayan, and then gagamitin mo ang access mo sa YouTube, sa Facebook para lituhin at linlangin ang taong bayan, magpasabog ng mga panluloko, hindi man lang kayo nahihiya sa inyong mga pinaggagawa, and yet, sasabihin ni Marcos na wala kaming trolls. Eh, ikaw nga ang nag-amin yan eh.
panahon ng Namin kampanya, yun. maalala mo, Ma'am Lorraine? In a speech. In an open public speech. And I believe, Senator Marcoleta, ma'am, the estimate is correct. 1 billion to 1.5 billion pesos ang ginagastos. Alam mo, it's really interesting kasi nung lumipad sila papuntang New York, yung recently na lipad nila, ang kwento sa akin ng isang Malacanang press corps na kasama dyan, syempre, libre yung pamasahe nila, libre yung hotel nila, meron pa silang pocket money kay Lisa Marcos na 50,000. Wow. Sana all, di ba? It's so interesting to me kasi nung panahon ni PRRD, zero. Wala yan. Mhm. Wala talaga. Ano kung kunyari may lakad si PRRD, walang libre. Kung gusto niyo cover, you let your company cover it, pay for your your expenses ganun. Kasi bakit? Kasi ang pera na ginagastos, sabi ni PRRD, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. So let them do their job. So as a result, the media at that time against PRRD was very very negative, 'di ba? Pero wala Hostile pa masyado. PRRD. I really find it interesting kasi the very opposite is what's happening now, no? Walang pakialam si PRRD. Sabihin niya, let them do their jobs, I'll do my job. Bahala sila, 'di ba? So we never gave allowance, nothing, zero. And in fact, nagmamakaawa pa ako kay PRRD. Can we at least give them a birthday cake? Kasi syempre Malacanang press corps yan. Noong unang hirap papayagin until he said, sige, isang cake bawat isang buwan, mag-share sila. Ganon. Pero may ibang presidents, apparently, ang practice sa Malacanang, sisip-sip ka sa Malacanang press corps. Diba? PRRD wala siyang pakialam sa ganon. Pero marespeto siya, He really respects them and he gave them access to, he was very friendly and really entertained them, I mean, their questions, So, pero yung magbabayad, hindi siya talaga pwede. So, paanong, ang laki-laki nung binabayaran nilang, grabe, nung pag-upo ni Marcos, ang ginawa ni Tambaloslos, lahat ng media nasa bulsa na niya, 'di ba? Yeah. Playbook kasi ni Marcos Senior 'yon, na iko-control ang media. Yeah. Pero yung hindi nila makontrol. Kasi hindi mo makokontrol 'yun kasi age of information ngayon where everybody has a platform and not everybody is for sale, 'di ba? Sinubukan kami ni Eric no. Yeah. I agree. Ano ba yan, di ba? Inoferan una ako, ma'am, tapos sabi nila after a month, si Ma'am Lorena, kasi pag dalawa kayo ang wala na, hindi nagsasalita dyan sa SMNI, at hindi na kayo tumutulong kina Pastor Kibuloy at kina former President Duterte, edi mawawala na sila ng credible na mga communicators. And then isama na natin pati si Atty. Busanto, pero ikaw muna mag-on board. At bawat isa sa inyo, magkakaroon kayo ng 1 million signing bonus. And then, wala kayong ibang gagawin, kundi atakihin nyo lang ang CPP, NPA, NDF, wag na kayong mag-political commentaries. Ang hirap kasi kapag ikaw ay mukhang pera, akala mo lahat ng tao may presyo. Di ba? Yeah. Kaso hindi ganun Ngayon nakakahanap sila ng katapat nila. Kahanap sila ng 18 former soldiers. Yes, isa pa yan. Hindi mo mabibili yan, At in-issuean, Ma'am Nico, Hindi mo kami pwedeng bilhin. Ay, opo, that was ang in-offer sa amin ni Ma'am Lorraine 2 years ago pa. May bumalik ulit, Ma'am Congresswoman. Pero hindi ko na sasabihin, kaibigan ko yung asawa dati. Namatay na. Pag may diya ka, sabi niya, pwede ka daw makausap ulit. Sabi ko, hindi na. Alam ko na kung kanino yan. Kaming pa rin kay Tambaloslos. Alam mo Eric, kasi nakita ko yung I find it interesting na si Sandro Marcos, nagalit siya nung nasira yung cut niya, 'di ba? Yeah. Yung tatay pa niya yung kumuha. So makikita mo. Makikita mo sa upbringing talaga 'yon, Sa upbringing yung pinalaki sila ng ganyan na normal sa kanila ang magnakaw sa Pilipino. In fact, I agree to that. In fact, I can almost deduce that pagagalitan pa yan pag konti lang yung kinuha mo. Ano ka ba? Yeah. Diba? Ano ka ba? Nandito tayo, pag hindi nagnakaw, kunyari anak ka ni Marcos, tapos hindi ka nagnakaw, baka mabatukan ka niya. Tarantado ka pala Hindi ka pala marunong. Baliktad di ba? Tarantado ka pala. President na ako, walang iya ka. Magnakaw ka pa no, mas marami. Kaya ma'am, nung birthday daw ni Sandro, tuwang-tuwa siya.
A very illustrious son. Kulang na lang apo. Ang ibig sabihin po niyan, kuwang-kuwa ang pagnanakaw, kuwang-kuwa ang pandarambong. Yun pong ibig sabihin ng papuri na yun. Eric, hindi man lang joke yan, totoo yun. 'Di ba? Kasi I'm trying to understand the level of corruption because I can see na pinapasa. Nakita ko kay Dong Gonzales, tapos yung anak niya na ipapasa. Yeah, grabe, Diba? grabe. Pasadong pasa-pasa yung mga yan, 'di ba? In the same manner that for me, I could not think of it. Hindi talaga, it's not part of the possibility. Kasi nga, nakita ko sa tatay ko Nakita ko na hindi naman siya nagsasermon, hindi niya sinasabi, tignan niyo ako, hindi ako pwedeng bilhin. Hindi, nakita lang para lang natural na please pass the bread, pass the water, ganun. It was part of our upbringing that my father wasn't magnanakaw. Nung in-offer siya ng bribe agad-agad, hindi siya kumukurap. Yung nag-handle kasi siya, yung tatay ko kasi naging Sandigan Bayan Justice na nag-handle sa case ni Erap. Tapos within a few hours, meron na siyang bribe na 75 million para lang sa house arrest. Anong time House arrest lang. Bali may petition for house arrest, desisyonan niya lang pabor kay Erap. Oo. Na walang house arrest. Sabi niya, no house kaya arrest. hindi siya nag-decide, di ba? Sabi niya, no. Everybody, anong sabi niya, ma'am? The law Lahat applies to all. pantay-pantay. Oo. Kay Hari ka, kay Palubi ka, kay ganyan, lahat tayo pantay-pantay. But he had to retire in the middle of it. So, nag-grant nung time niya, walang house arrest. Hindi siya Pero pumayag. nung dumating na nung nag-retire na siya. So, in other words, nakita ko, nakita ko kasi kasi he was living with me because of security reasons, because my husband was in the military at that time, so he lived with us. So nung dumating yung bribe, nakita ko sa tatay ko hindi man lang siya kumurap, pero nakita ko yun habang nung maliliit pa kami, kahit na ano pang gawin mo sa kanya, hindi niya tatanggapin yun kasi nga yung kinalakihan, kasi simple lang talaga kami. Masaya kami na may ice cream, ganon. Ganon, simple lang talaga yung upbringing namin. Kasi yung tatay ko, ganon, galing siya sa mahirap, tapos very religious man siya, no, na takot siya sa Diyos, na pag nagnakaw ka, babawian ako niyan, no, may bawi yan. So, pero itong mga ito, parang hindi ganon. Hindi ganon sila, no, parang hindi ko maintindihan. Yung sinabi mo, di ba? Character is destiny. Yeah. At kung ito ay destiny, ibig sabihin po, nabibuild din po yan within the culture of the family, within the culture ng inyong uri ng politika. Kung ang politika nyo ay nabubuhay sa kasinungalingan, pang-aabuso, panggigipit, panunupil at pagnanakaw, ipapasa at ipapasa yan sa mga henerasyon. Kita mo, pinatawag ni Sandro Marcos Lorena, at the middle of the speech, mukhang pinatigil, pinarap up si Congressman Igay Erese, pinasundo, at dinala ni Congressman Boji D doon kay Sandro Marcos. At sinabihan niya na, anong ginagawa mo? Ang sabi ni Congressman Boji D, tungkol sa anti-dynasty law, anti-dynasty bill, talaga naman tinututulan ko yan. Hindi. Ba't mo inatake ang tatay ko? Akala mo, hari ang gago, no? Tsaka biro mo, Eric, no? How imperious, no? Parang hari, pinatawag mo pa. Tarantado ka, di ba? Alam mo ba kung gaano kaliit? Alam mo ba kung gaano kapunggok yan si Sandro Marcos? Ang punggok-punggok niyan, kahit ako, kaya ko yan. Kahit isang kamay ko. Tapos bigla ka mag-uutos-utos na ganyan na congressman mag-uusap po. Ang tapang-tapang. Ang sabi ni Congressman Erese sa kanya, ma'am, i-refute mo, sagutin mo ako on the floor. You can debate on that. Duwag. Hindi niya kaya yon. Kasi nga si Mark, nakita naman niya sa tatay niya, duwag din di ba? Na they let other people do the dirty jobs for them. Yeah, agree. Diba? They take the fall. Like Claire Castro's doing the dirty job for him. Like Nicolas Torres doing the dirty job for him, and all these stupid idiots who allow themselves to be used by a drug addict and a plunderer. You are such stupid idiots, no? Ma'am, maganda pong talakayan natin bukas kasi mukhang minamadali. Sa next episode natin, mukhang minamadali na ilarga na sa plenary ang Committee on Justice Report laban kay Vice President Sara Duterte. At mukhang handang-handa na rin po ang Vice President na harapin ito. Kung iakyat sa Senado, then so be it. And there will be bad blood and bloodbath. Pero syempre, hindi yung dugo na literal, kundi tungkol sa madugong usapin kung paano dudurugin ang binaluktot at ipinilit na
wala naman talagang batayan tama na impeachment operations ni Marcos at Romualdez. Ma'am, your final words for this Maganda episode. yun. Maganda pag umabot na doon, no? Kasi premyo ng Pilipino yon para makita ninyo na yung Pangulo natin, Pangulong Sara Duterte, is very presidential. No? So, maraming salamat na nagtutulungan tayo at kayo ang lakas ng bayan. Never ever forget that. At maraming salamat sa suporta na binibigay nyo kay President Rodrigo Roa Duterte at kay President Inday Sara. No? Paglaban natin ang ating bayan. Yun. Ang daloy na kasaysayan, ang bumubuo ng pagbabago sa lahat ng lipunan sa buong mundo ay taong bayan. Mulat na nagkakaisa, sama-samang kumikilos, patungo tayo doon. Kaya po may bigwas ng agila, yun pong share namin ni Ma'am Lorraine. Maraming salamat for supporting and following Bigwas ng Agila. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Maraming salamat. Bye for now. Salamat, Ma'am Lorraine, Eric. bye. Bye. Thank you po. Ang Bigwas ng Agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.